Coron. Aking isla, aking sandigan. Pag-ibig mo'y di pagkakanulo o malilimutan. Pangarap ko ang araw na ako'y mapadpad sa iyong dalampasigan at masilay ng bughaw at luntian mong ganda at yaman. Ito ang lupa ng aking mga ninuno, ang Tagbanwa, na unang nanirahan sa perlas ng silangan. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay tungo sa puso ng aking pamayanan. Tagbanwa were the first indigenous people of the Philippines to reach autonomy in 1998, gaining control of their sacred lands. The land and the sea that have sustained the community for centuries. Most of their histories and knowledge are preserved and transmitted orally from one generation to another. This oral lore is through speech or song, prose or verses. They spend their lives on the water, waking every morning to some of the most beautiful surroundings on earth. The Tagbanwa's methods of harvesting the ocean are as varied as the creatures and the corals that thrive in the turquoise waters. Tagbanwas have lived on and from their lands for many generations in ways that have allowed the natural resources to remain intact, harvesting from the soil just what they need with no production aimed to profit. Neighbors always tell when coffee is being roasted because the scent travels throughout the air. The tradition here is to offer the brew to anyone who drops by. As the saying goes, ang nakakaamoy, makakainom. And then gathering to enjoy music and dancing together. My ancestors have kept forests, rivers, and coasts in almost pristine state for thousands of years, showing that humans can live on nature without destroying it.
It's our responsibility to appreciate and preserve the invaluable wealth of their traditions and ways of life, as they are the perfect guidance for our subsistence on the planet. Isa ang mga katutubong Tagbanwa sa mga primitibong grupo na pinaniniwalaang pang sila'y nagmula sa lahi ng mga taong tabon. Ang mga katutubong Tagbanwa ay mga semi-nomadic o palipat-lipat ng tirahan sa gubat upang umanap ng pagkain para sa kanilang mga pamilya. Ang malawak na kabundukan at malalagong kagubatan ang kanilang palengke at tindahan. Liwanag ng araw at lampara, ang ilaw sa madilim na kapaligiran. Sa bahaging hilagang kanlurani ng lungsod ng Puerto Princesa, matatagpuan ang liblib na komunidad ng mga katutubong Tagbanwa na halos 3 oras at layong 60 kilometro ang iyong lalakbayin gamit ang habal-habal o kaya'y shuttle van na nagbabiyahe patungong Apurawan sa bahaging kanlurani ng bayan ng Aborlan. Kaya di na magtataka ang karamihan kung bakit huli ang mga nakatira doon sa mga programang may kinalaman sa mga pantaong programa ng ating pamahalaan. Ang mga katutubong Tagbanwa ay may sarili ring kultura at tradisyon na pahanggang sa ngayon ay dala-dala pa rin ng kanilang grupo ang mga minanang kaugalian. Ngunit tila ba'y naglaho na rin ang kanilang minanang kultura at umayo na rin ang kanilang grupo sa makabagong teknolohiya ng mundo. Kung ating iisipin, dahan-dahan nang namamatay ang kanilang kultura at tila ba'y napag-iwanan na ng bagong sibilisasyon. Ayon kay Dr. June Cairon, 2 grupo ng mga katutubong Tagbanwa ang naninirahan sa lalawigan ng Palawan, ngunit sila ay magkaiba sa mga kaugalian na kanilang minana. Tayong 2 grupo ng Tagbanwa dito sa Palawan. Yung una, dito sa mainland, na makikita natin sa West Coast area natin, meron din tayong Tagbanwa doon sa Calamianes natin. Yung mga Tagbanwa dito sa mainland ay hindi kapareho ng culturally, hindi kapareho ng mga Tagbanwa doon sa Calamianes area. In fact, yung kanilang language nga daw ay magkaiba, hindi sila magkaintindihan. Karamihan sa mga Tagbanwa dito sa mainland natin, yung kanilang traditional area ay nandoon talaga sa area na yan, sa Central Palawan natin. Yan ang kanilang pinaka-key, parang area kung saan sila namumuhay. Pangangaso at pagkakaingin ang ilan sa mga pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng kanilang mga pamilya. Pangangaso ay una, 4 na aso mo. Sa 4 na aso ay pakainin mo ng hindi busog, hindi gutom. Yun. Pagkapakain nun, magre-ritual ka, basbasan yung aso. Tapos yung sarili mong katawan, basbasan mo rin. Pati yung sibat mo, basbasan. Tapos yung gulok. Nandoon na yun, makatagpo yung aso ng baboy damo, kahabulin nila yon. Ikaw naman na may-ari ng aso, na nangangaso, susundan mo rin yun, tatakbo ka rin. Pagkahuli ng baboy damo, una,
sisibatin. Yun. Pagkapatay nun, kakargahin mo pauwi sa bahay. Ang silo naman, inaano yung daanan ng baboy damo. Yun. Parang daanan din ng tao. Ganun ba? Daanan ng tao. Ganun din yung baboy damo. Nagagawa rin yung daanan. Doon ka lalagay ng kwadrado na isang dangkal, kwadrado. Tapos nakarol yung lubid. Doon mo isasabit na simple lang na pagkasabit at tabunan ng dahon na patay. At ito naman yung dulo niya, mayroong kahoy na nakatusok na bali yun yung hihila sa kanya. Pag apak nun, ang kahoy ay gaganti yun siya. Yun ang magahigpit ng tali. Yun. Pagkahigpit nun, hanggang doon lang din yung baboy damo, hanggat maabutan siya ng may-ari ng silo. Kita nung hirap kasi yung daan nga, yung daanan hindi parehas, may patag, may paakyat, may kabatuhan, minsan may mga butas pa. Yun na yun yung nararanasan namin mga katutubo. Yun ang pamumuhay namin. Bubuhay kasi ay tawag natin parang hunting and gathering, no? Kung saan sila ay palipat-lipat ng lugar, kung saan matatagpuan yung kanilang pagkain, subsistence strategy o yung kanilang kinabubuhay. Sabi ko nga, sila ay hunting and gathering, ibig sabihin sila ay nangangaso, ganyan, no? Mga nanguhuli ng nag-hunting ng baboy damo, lahat ng klase ng hayop na pwedeng kainin sa gubat, no? At syempre yung kanilang sila nangunguha rin sila ng mga buto ng kahoy. Malaki sa kanilang tradisyon yung pagkakaingin, of course yung kanilang slash and burn, na sabi nga ng mga matatandang Tagbanwa, since time immemorial pa raw, no? matagal na nilang ginagawa yan, no? Yung pagkakaingin. Palipat-lipat lang sila ng lugar kung saan sila nagkakaingin. Kadalasan yung kanilang cycle daw, no? Batay na rin sa pag-aaral ng mga ibang mga anthropologists katulad nila Robert Fox sa Borland, sinasabi nila yung kanilang rice cycle daw, no? Sa isang taon, doon lang talaga nakapokus yung buhay ng mga Tagbanwa ng panahon na yun, no? Ang laking component nila yung bigas, yung kanilang pinaka-staple, no? Parang tayo rin. Tapos yung pagkuha ng mga honeybee, no? Yung pulot-putan yan, isa sa pasal sa mga kinabubuhay din nila yan. Malaki rin yung ambag niyan sa kanilang kabuhayan, no? Hindi lang pambenta kundi pagkain din, no? At sabi nga, karamihan ng mga ritual ng ceremonias na ginagawa ng mga Tagbanwa ay nakafocus dyan sa dalawang main crop na yan, no? Yung rice tsaka yung honeybee, no? Buong annual cycle nila, bigas, tapos pag summer, tapos ng ani, susupplementan nila yan ng honey gathering, no? Una sa lahat, kung timpong tag-honey, mahanap sila ng honey para lamang mabuhay sila at ipalit ng makain. At pangalawa, tulad ng sinasabi ko na dati-rati talaga, maging ako man, maliit pa ako, kasama ako sa nagakuha ng dagta ng almasiga. Yung dagta ng almasiga na yun, talagang hanggang sa ngayon, popular po na yan ang anabuhay ng katutubo. Man lamang, kung minsan sa ngayon na, nahihirapan na po ang katutubo gawa ng yung almasiga, pinagbabawal na po sa amin ng gobyerno o sabihin natin DNR kung wala kami lisensya. At wala namang kakayanan ang mga katutubo na kumuha ng lisensya ng ganyan. Kaya nga, nasasabi ko na nahihirapan kami. Doon na tayo sa almasiga. Tawag namin po sa almasiga sa katutubo ay bagtik. Yun. Ang bagtik naman po ay dalawang klase ang produkto niya. May dagta sa puno, may dagta doon sa taas. Pero yung sa taas na dagta ay kusa niya lang yun na dumadagta. Yung dito sa baba ay inaanuan ng balat, tinatapisan ng gulok para magkaroon siya ng dagta. Sa 6 na buwan yung lumipas ng tapyas mo sa balat bago mo puntahan sa 6 na buwan.
makapal na yun. Yung dagta. Makukuhaan siya ng mga 50 kilos. Yun. Sa 50 kilos naman, bahagi naman tayo doon sa produkto na kinikita. Sabihin natin tag-14 ang 1 kilo. Yun din po yung kakikitain namin. Yun yung pang bigas namin o pang kape. Ganun lang. Pangunguha ng almasiga at dagta. Ng almasiga. Kasi ang dagta niyan, ganun ang puno. Dito yung tapyas mo. Abot yan sagad yan sa lupa. Yun. Tapos yung pangunguha nun, meron kang balanan. Tinatawag namin bahay. Sa inyo balanan. Yun yung dikdikin mo ng gulok. Tumatalsik yan kasi siya. Habang tumatalsik, sumisiyot yan dyan sa balanan. Yan. Kapag marami ng laman yung balanan, isasalin mo doon sa sako na nakalagay doon sa rarong. Yun na parang pakbag na balanan na malaki. Yun. Kargahin mo naman yan pauwi. Kung anong layo, sabihin natin ng mga 3 bundok, 4. Yun ang layo. Pagod. Maranasan mo pang madapa ka. Kung ganito tagbagyo, maranasan mo pang maglangoy ka sa mga ilog. Ganun ang hirap. Ahas na malalaki o maliliit, yun na yung kalaban mo sa paglalakad mo sa almasiga. Patuloy sila sa pag-aani o pagkuha ng mga yamang gubat kahit alam nilang ipinagbabawal ng batas ang sobrang pakikinabang sa mga natural na kayamanan ng ating kagubatan. Taong 1974 nang isabatas ni former Mayor Edward Hagidorn ang ordinansang nagpoprotekta sa kagubatan laban sa mga kaingineros sa kabundukan. Ang ordinansang Zero Kaingin System, kung saan ipinagbabawal ng city government ang pagkakaingin sa buong lupaing nasasakupan ng lungsod ng Puerto Princesa. Agad namang umalma ang katutubong tribo na naninirahan sa lupaing nasasakupan ng lungsod. At umalma rin ang grupo ng Survey International at sumulat sa pamunuan ng City Hall. 1 taon nang lumipas ay inamyendahan na rin ang nasabing ordinansa at pinayagan ang mga kaingineros sa pagkakaingin na sapat sa pagsuporta ng kanilang pagkain araw-araw. Sa kasalukuyan, may mga batas na nagsasaklaw sa anumang paraan ng pakikinabang sa kagubatan o lupaing ninunong pagmamay-ari ng mga katutubo. Ang lalawigan ng Palawan ay napabilang sa mga lugar na maiging pinaiigting ang pagbabantay ng mga bantay gubat laban sa mapang-abusong pagkuha ng mga yamang dagat. Sa ngayon, ang lalawigan ng Palawan ay sa ilalim ng batas Republic Act 7611 o ang Strategic Environmental Plan para protektahan ang mga natural na yaman ng lalawigan. Isa rin ang Puerto Princesa na mahigpit na ipinaglalaban ang kapakanan ng kagubatan at mga buhay ilang na naninirahan sa kabundukan. Ayon sa Republic Act 8371 o mas kilala bilang Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA, na nagsasaad ng mga karapatan ng mga katutubong tribo sa ninunong lupain na kanilang pagmamay-ari o sa mga kaugaliang mapaglakhan ng kanilang grupo. Isa na rito ang mga katutubong Tagbanwa ng Palawan. Ngunit ayon sa mga katutubong Tagbanwa, sila ay nahihirapan sa pagkultiba ng kanilang malawak na pag-aaring lupaing ninuno sapagkat sa mga batas na nagsasaklaw sa pakikinabang ng mga yamang gubat. Actually, yung mga katutubong Tagbanwa na yan ay kinikilala rin ngayon yung anilang mga lupaing ninuno, no? Yung Republic Act 8371 na kung saan pwede silang makinabang sa kanilang lupain na yan at kung may kagubatan na yan basta sa pamamaraan ng katutubo, bawa kukuha sila ng panggamit nila sa bahay nila. So pwede silang kumuha doon sa mga lupain ninuno na yan na tinatawag. Kung mag-hunting sila, pwede silang mag-hunting, pero sa katutubong pamamaraan. Kung anong mga produkto dyan, mga kalimbawa, may produktong gubat, ilalagay sa ayos. Halimbawa po, gusto nilang mag-utilize ng or makinabang ng mga yato.
So yung pagkikinabang ng yanto ay ilalagay sa kanilang plano. At doon sa plano nila may ilalagay na sila ay papasok sa komersyong pamamaraan. Sa aming pag-iikot-ikot, naabutan ng aming team si Ate Annalyn na nagbubuhat ng kahoy sa kanyang ulingan kinabukasan. Pagkakaingin din ang hanap buhay ng kanyang asawa. Ano ko na lang ba yung pag-uuling kay wala nga talagang maasahan. Kung hindi ka magsikap, ano rin kainin mo. Yung mga anak ko nga, hindi nga rin kaya kong paaralin, kaya hindi ko nga kayang tustusan, kaya yan ang hirap ng buhay. Buti nga ngayon, nagkaano-ano lang kami, kaya mag-ani ng palay. Kung wala kaming kaingin, mas hirap kami. Ganyan ang hirap ng buhay. Pag hindi ka makauling, hindi ka makakain. Kaya ganyan ang hirap ng buhay ng tagbanwa. Pag hindi magsikap yung lalaki, wala kang kainin. Lalo na maraming anak. Dahil sa hirap ng buhay, di na malaya ng mga katutubong ng banwa na naaapektuhan na ang kanilang kalusugan. Kaya karamihan sa mga batang nakatira doon, malnutrisyon at diarrhea ang kalimitang karamdaman. Kulang sa pagkain at tamang nutrisyon, kaya't karamihan ay mababa ang kanilang mga timbang. Sa mga nakuha natin yung kalusugan, ang mga katutubo ngayon ay malimit magkasakit ng mga malaria, kung ano man mga karamdaman. Ang tinatakbuhan ngayon ay hospital na. Madalang na ang naniniwala, dahil sino pa ang paniwalaan na yung mga babalyan ay unti-unti na rin naubos, mamatay. At ang kanilang mga anak ay hindi na rin talaga purisigido na para manahin yung mga nalalaman ng kanilang mga magulang. Kaya ang karamihan ay pumupunta na sa ospital, naniniwala na sa mga tablitas ng mga doktor. Ay kung minsan sa akin lang, ang pinapaniwalaan ko lang sa ospital ay yung mga opera. Dahil hindi kaya ng katutubo na operahin ang karamdaman. Pero kung yung mga ibang sakit tulad ng malaria, lahat ng mga karamdaman basta't hindi parte sa operahan, ay kaya ng mga albularyo yan. Kayang gamutin yan. Kaya simula noong mga ninuno, walang hospital, at hanggang dumating na ako'y nagkaroon ng tamang kaisipan, wala akong hindi ako lumaki sa para gamutin sa hospital. Lumaki ako, ginagamot ako sa mga herbal medicine. Usually naman kung ano yung mga illness o mga sakit na nakukuha natin tayo, parehas natin mga nandito sa urban o syudad o nasa poblasyon, most of the time yun din naman ang nagiging problema doon sa ating mga kapatid na katutubo. Wala namang wala naman usually special sabing yung sakit na yun ay sa kanila lang. Ang nagiging problema lang doon, lalo na sa atin dito sa Palawan, siyempre kung doon sila sa forest, sa mga kabundukan, prone pa rin sila doon sa sakit na malaria. Gawa ng yung malaria kasi endemic yan sa mga urban areas, so kasama sila doon. Common illnesses, yung common colds, yung mga flu, that's viral So most of the time, hawa-hawa yan. So kung meron silang kasama doon sa community nila na magkaroon noon, most of the time, nahahawa yun siya. Yung malaria naman, alam naman natin kung paano nakukuha yun sa pamamagitan ng kagat ng lamok, no? Na nagdadala ng parasite na yun.
So yung iba naman, yun nga, yung common colds o yung mga respiratory infections, nahahawa yun. Yung mga diarrheal illnesses naman, o gastroenteritis, yung pagtatae, usually nakukuha yun sa nakainom ka o nakakain ka ng pagkain na kontaminado ng bacteria o ng parasite. Nauwi yun sa diarrheal illnesses or gastroenteritis. Kaya't di natin may tatanggi ang hirap ng buhay ng mga katutubong Tagbanwa na naninirahan doon sa lugar. Makikita sa kanilang mga mata ang hirap na dinanas ng mga katutubo. Ang mga batang walang muwang ang naaapektuhan sa kahirapan na kanilang kinakaharap. Kaya't di rin natin masisi ang mga katutubong Tagbanwa sa sobrang pakikinabang ng yamang gubat dahil na rin sa kagipitan. Umaasa lamang ang mga katutubo sa biyayang handog ng gubat na alay sa kanila ng lumikha. The Tagbanwa people, also known as Tagbanwa, are one of the oldest ethnic groups in the Philippines. They are primarily inhabited in the Palawan. They are known for their rich history and cultural heritage. The Tagbanwa are believed to have descended from the Tabon men, making them one of the original inhabitants of the Philippines. They have a long history of resistance against foreign invaders from Spanish colonial period to American era. They are known for their close relationship with nature, which is reflected in their beliefs and practices. In terms of livelihood, the Tagbanwa are primarily fishermen, farmers, and gardeners. They are also skilled in weaving and pottery. In spite of the challenges they face, such as land grabbing and encroachment of modernization, the Tagbanwa continue to preserve their culture and traditions. They are a testament to the rich cultural diversity of the Philippines. The Tagbanwa speak a different language depending on their location. The Tagbanwa in the northern part of Palawan speak the Calamian Tagbanwa language. Calamian Tagbanwa is a member of the Calamian branch of the Philippine language family. It is spoken in the Calamian and Linapakan Islands. There are two dialects of Calamian Tagbanwa, Karamiananan and Coron Tagbanwa. The Tagbanwa use a writing script with the same name, Tagbanwa script. Here's an example of a text written in the Tagbanwa script, the Lord's Prayer. Utilizing a variety of traditional instruments such as drums, gongs, bamboo flutes, and the distinctive two-stringed lute known as kodiapi. The rhythmic beats of drums and the resonating tones of gongs accompany important events, while melodic tunes played on bamboo flutes and string instruments contribute to the rich oral tradition, often conveying stories, myths, and cultural narratives. Comprising myths, legends, folktales, and epic poetry, Tagbanwa literature serves as a repository of the community's cultural beliefs, history, and values. These narratives, transmitted orally, explain the origins of natural phenomena, landmarks, and the creation of the world. In addition to traditional forms, contemporary Tagbanwa writers may express their cultural identity through written literature, contributing to the preservation of their heritage. The storytelling tradition in the Tagbanwa literature not only imparts moral lessons, but also fosters a strong sense of cultural identity and the connection among Tagbanwa people. The Tagbanwa people have a rich cultural heritage that includes various artifacts and dances.
Tagbanwa artisans are skilled in bamboo craftsmanship, creating various items such as baskets, containers, and musical instruments. One of their dances is the Bangkakawan dance. This traditional dance is often performed during celebrations and events. Tagbanwa celebratory dance. During festivals and special occasions, Tagbanwa communities often perform celebratory dances that incorporate traditional instruments, colorful costumes, and symbolic movements. The Tagbanwa community marriage plays an important role and are often prearranged by the parents. Pasigem or riddles and ugtolen, folktales serve as not only as entertainment but also an essential lessons to teach children social norms and history. In religion, Tagbanwa follow an animistic religion with complex mythology related to gods. Mangindusa, also called Nabakan, is the upper god. Polo, god of the sea, Dumanodok is the god of the earth. Tablakad is the god of the underworld, and there are Dewatas who have control over the rain and other divine beings. The Tagbanwa people believe in the communication between the world of the living and the world of the dead. Kaya tibalyok sa atwa.